So, ang ating pag-aaralan ay may pamagat na ang ating makalangit na tahanan. Ang mga version ng Biblia natin gagamitin ay ang Bagong Biblia at New King James Version. Ang lesson po natin mga kapatid, ang coverage nito, sa English niyan mga kapatid, lakihan natin Our Heavenly Dwelling. No? Ano ba tinutukoy ni Apostol Pablo rito? Mamaya makikita po natin at sa pagbasa natin ng ating mga pangunahing mga talata ay makikita niyo na agad. Alam niyo, itong ikalawang Korinto 5:1 hanggang 10, yan ang coverage natin. Tatapusin natin yan. Maikli lang ko naman yan, mga kapatid. Sanay naman tayo sa mahaba, pero ito, maikli lang ko ito, mga kapatid. Ay magandang inspirasyon ito para sa bawat isa sa atin na tayo na dito sa ating mga katawang nasisira. Alam natin na may katapusan ng buhay. At paalala rin to sa atin, sa ating kalagayan, na may katapusan nga ang buhay. Na kaya maghunos dili tayo sa ating pamumuhay. Tingnan natin kung napapasaya nga natin ang Panginoon at hindi lang tayo nakafocus sa mga material na mga bagay. So basahin muna natin mga kapatid yung 10 mga talata. Sandali lang yan, ni-rehearse ko yan mga kapatid Wala pang 2 minuto yan. Sa verse 1, sabi nito, sapagkat nalalaman namin na kung mawasak ang aming tolda sa lupa, meron kaming isang gusaling mula sa Diyos, bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan sa kalangitan. Verse 2, sapagkat dito kami ay dumaraing na nasasabik, mabihisan ng aming makalangit na tahanan. Upang kung mabihisan ng niyon, ay hindi kami matagpo ang hubad. Sapagkat habang kami ay nasa toldang ito, kami ay dumaraing na nabibigatan. Hindi sa nais naming maging hubad, kundi nais naming kami mabihisan pa upang ang may kamatayan ay lunukin ng buhay. Ngayon, ang naghanda sa amin para sa bagay na ito ay Diyos, na nagbigay sa amin ng Espiritu bilang paunang bayad. Kaya't kami laging nagtitiwala bagamat nalalaman namin na samantalang kami ay nasa tahanan sa katawan, kami ay malayo sa Panginoon. Sapagkat kami ay lumalakad sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Kaya't kami ay nagtitiwala at nasisiyahan na mapalayo sa katawan at mapasatahanan na kasama ng Panginoon. Kaya't maging nasa tahanan o malayo sa tahanan, ang aming mithiin ay ang bigyan siya ng kasiyahan. At yung last verse, sapagkat tayo lahat ay kailangan umarap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. So yan po mga kapatid ang 10 talata na ating pag-aaralan. Ang ating coverage verse na verse 1 hanggang 10 dyan sa ikalawang Korinto chapter 5, ito mga kapatid ay continuation o pagpapatuloy ng mga pagtuturo ni Pablo sa nakaraang chapter. Nung araw naman yung original na Biblia, wala namang mga numero yan Wala namang mga numero. So, tuloy-tuloy lang yan. Dito mababakas natin, merong pinanggalingan ito. Sapagkat sa unang talata natin, mga kapatid, ay nagsimula sa salitang sapagkat. Ibig sabihin na ito yung dahilan. Dahilan yan, sapagkat nalalaman namin, kaya nag-exist yan. Dahil ito mga kapatid ang dahilan kung bakit niya nasabi yung naunang mga talata dyan, siyempre, di ba? Bago natin himayin mga kapatid yung verse 1 na yan, ay silipin natin bahagya yung chapter 4. Pero 2 huling talata ang kukunin natin doon. Yung pinagduktungan yan. Yung 2 huling talata sa chapter 4 verse 17 hanggang 18, ang sabi ni Apostol Pablo rito, sapagkat inihahanda tayo nitong magaan at panandaliang kapigatian. Yung mga kapigatian na sinasabi ni Pablo dito, ay yung mga kapigatian at mga kahirapan na naranasan ng mga Kristiyano dahil sa pangangaral ng Ebanghelyo at paninindigan sa pananampalataya. Nakaranas sila ng iba't ibang hirap, physically, at ganoon din ng mga pag-uusig. Yan yung context yan, mga kapatid. Hindi natin babasahin na sa taas yan.
Sinasabi niya na ang mga kapigatiang ito ay panandalian. Sabi niya, magaan pa. Magaang na, panandalian pa. Di ba? Pansamantala lamang at hindi naman magtatagal. Magkakaroon din ng katapusan. Di ba? Subalit ang panandaliang kapigatiang ito, ang sabi rito, ang siyang naghahanda sa mga Kristiyano. Sabi, sapagkat inihahanda tayo nitong magaan at panandaliang kapigatian. So may purpose. Di ba yung mga affliction? At tinuring niyang magaan yun, pero mabibigat yun kung tutuusin. Para sa kanya, magaan lang. Hindi mabigat ang tingin niya doon. Pero mabigat to talaga. Mga kapatid, na naranasan nila Apostol Pablo at ng mga Kristiyano, baka namatay dahil sa pananampalataya. Pero ang turing ni Pablo roon, magaan lang yan. Panandalian lang yan. Ibig sabihin, inihahanda tayo nitong mga magaan na kapigatian at panandaliang kapigatian, may layunin ng Diyos. Yung pala ay preparasyon para sa atin. O sabi rito, is working for us. Gumagawa sa atin yan para sa kapakinabangan natin. Para saan? Para sa walang hanggan at di masukat na kaluwalhatian. Yan ang napakadakilang layunin kung bakit tayo nakakaranas ng mga magaan at panandaliang kapigatian. Ano man ang kapigatian natin dito sa buhay? Maring hindi direkta tungkol sa pangangaral ng Ebanghelyo. Maring napigati ka dahil sa ibang bagay na may kaugnayan din sa iyong pananampalataya at kalagayan sa harap ng Diyos. Maring may mabigat kang karamdaman ngayon. Maring nangihina ang iyong katawan. Maring naghihirap ka sa buhay. Minsan, di ba, napag-aralan natin, yan, tinuturuan tayo ng Diyos. At lahat na yan, kasama yon, hindi lang yung mga pag-uusig. Lahat ng mga magaan at panandaliang kapigatian, magaan pero mabigat yan, mga kapatid, no? Para sa walang hanggan at di masukat na kaluwalhatian. So dito, mga kapatid, ay nakatingin si Pablo. At dapat ganun din ang ating pagtingin sa malayong future, sa hinaharap, sa mga pangako ng Diyos. Sabi nga sa sumunod na talata rito, no? Ito yung huling talata ng chapter 4. Sapagkat hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita. Huwag yung nakikita lang natin ang titingnan natin. At wala nga lang. Kundi talaga huwag natin tingnan yung mga bagay na nakikita. Yung mga physical na bagay, mga material na bagay, yan ang mga bagay na nakikita natin. Kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Hindi nakikita. Yan ang dapat natin tingnan, yung hindi natin nakikita. Yan yung mga pangako ng Diyos, yung mga magaganap sa future. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, may hangganan yan. Kahit ngayon naaaliw ang mata mo sa pagtingin sa mga bagay na, material na bagay na nakikita. Pero may katapusan yan. Subalit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. So yan mga kapatid, hindi sila tumitingin. Dapat ganun din tayo. Hindi tumitingin sa mga bagay na nakikita lamang ng mga mata ng tao. Ayaw nila na umasa sa mga bagay lamang sa mundong ito dahil ang mga ito na nakikita ng mga mata lamang ay may katapusan. Aasa ka sa isang bagay na may katapusan, ang mga bagay na hindi nakikita, yan ang dapat tingnan natin. Walang hanggan, ang sabi riyan. Ang kaluwalhatian ng kawalang hanggan kasama si Kristo ay mas matimbang dapat sa atin kaysa anumang pagdurusa, paghihirap na nararanasan natin. Kahit na hindi paghihirap pagdurusa, kahit yung mga kaligayahan na maaaring nakikita natin sa mata natin sa pamamagitan ng mga material na bagay. Kahit so negative o positive man yan, pagdurusa o kaya hindi pagdurusa, sabihin na nating masaya ka. Huwag yan ang titingnan mo. Dapat mas mabigat ang timbang, ang panimbang natin. No? Doon sa kaluwalhatian, sa walang hanggan, nakasama si Kristo. Yan yung mga bagay na hindi nakikita. Paano nasabi ni Pablo ito? Mula dyan sa dalawang katotohanan yan, mga kapatid, na nabasa natin, pumasok na. Sumunod na kasi dyan, chapter 5. Ending na yan, ng chapter 4. Sa chapter 5, verse 1, ang sabi, sapagkat nalalaman namin, yun yung dahilan, bakit sila tumitingin sa mga bagay na hindi nakikita? Sapagkat nalalaman namin na kung mawasak ang aming tolda sa lupa, meron kaming isang gusaling mula sa Diyos. Ano ba yung tolda at gusali rito? Yung tinutukoy dyan, mga kapatid, yung tolda, yan yung katawang lupa natin. Tolda sa lupa.
tent lang. Tent lang ang comparison. Hindi naman literal yan. So, figurative. Figurative na comparison, tolda lang yan. Pero meron tayong isang gusali. Yung gusali, mga kapatid, building yan. Compare sa literal, mas matibay yung building. Pero alam natin, hindi ordinaryong building yan. Gusaling mula sa Diyos. Ang tinutukoy dito mamaya, mga kapatid. Hanggang mamaya makikita natin, yung tolda, katawan lupa natin na nasisira at ang gusali na mula sa Diyos ay yung katawang maluwalhati na ibibigay sa atin ng Diyos pagdating ng araw. Tinutukoy dyan. Kaya yung ating makalangit na tahanan, ang ating title natin, di ba? Ang ating makalangit na tahanan, tumutukoy yan sa katawang ibibigay sa atin. Magiging tahanan ng ating kaluluwa, ng ating espiritu, pagdating ng araw. Yun yung tinutukoy dyan na ang ating makalangit na tahanan, yung maluwalhating katawan. So, yan sabi na, no? Sapagkat nalalaman namin kung mawasak ang aming tolda, meron kami isang gusaling mula sa Diyos. Kaya nasabi ni Pablo rito, mga kapatid, itong nakaraan, no, na hindi sila tumitingin sa mga bagay na nakikita. Hindi sila nakafocus. Huwag tayo pumocus sa mga material na bagay. Bakit? Sapagkat alam natin na kung mamatay man tayo, papalitan ng Diyos na maluwalhating katawan ang ating mga katawan. Sabi rito, bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan sa kalangitan. Kaya nasabi natin, maluwalhati, eternal in the heavens. No, a house not made with hands. Hindi literal na bahay yan. Hindi katawang maluwalhati yan na ibibigay sa atin. So yun po, magiging katawan langit natin pagdating ng araw. At yan, nakafocus dapat ang mga Kristiyano. Huwag dito sa mga pansamantalang kaligayahan na idudulot ng mga nakikita natin. Lilipas din yan. Hindi nyo ba napapansin na ano bang ganda ng material na bagay? Mabilis natin pinagsasawaan. Pero, ginagarantiyahan ng Diyos. Yung pagdating natin sa kaluwalhatian, hindi tayo magsasawa ron, mga kapatid. Sa sumunod na talata, sapagkat dito, tingnan nyo dito, ibig sabihin dito sa lupa, nataglay natin ang katawang lupa natin. No? Kami ay dumaraing, hindi lang sila, di ba? Maging tayo man, di ba? Marami naman talagang karaingan dito sa katawan lupa natin. Habang tumatanda tayo, ay unti-unti ding, sabi ko biro ko para tayong naagnas. Yung ating katawan, di ba? Habang nagkakaedad tayo. Tingnan ninyo, wala nga lang tayo amoy, di ba? Dahil buhay pa tayo. Pero tingnan ninyo mga katawan ninyo. Tingnan niyo yung picture nyo nung baby pa kayo. Di ba? Ang cute-cute ninyo. Ngayon, nakakatakit na. Joke lang. Pag nagbinata kayo, nagdalaga kayo ng kabataan ninyo, di ba? Mga sexy pa kayo. O kahit hanggang ngayon sexy ka, hanggat ngayon slender ang katawan mo, yun ibig sabihin ng sexy, no? Hanggat ngayon na-maintain mo yung timbang mo, no? Ganun din, kumukulubot din yung balat mo, At alam mo rin, ikaw rin nakakaalam, darating ang panahon, tatanda at lilipas ka rin, no? Kahit wala kang awiting iiwan. Sabi nga ni Palorante. No? So, mga kapatid, maraming karaingan dito habang tayo nandito, di ba? Darating ang panahon, bibigay din ang katawan natin. Kahit anong pag-iingat natin. At hindi mo nga masabi ang buhay. Minsan yung nag-iingat, nauuna pa doon sa hindi nag-iingat. Sapagkat ang Diyos na nakababatid ng lahat ng mga bagay. No? So, kami, sabi rito ni Pablo, sapagkat dito sa katawan lupa, kami ay dumaraing. At sa kanilang pagdaing, na nasasabik mabihisan ng aming makalangit na tahanan. Kinasasabikan ni Pablo na dumating na ang panahon na papalitan na ang kanilang katawan lupa ng katawang makalangit. Tanong, tayo ba'y nasasabik din sa ganun? Hinihintay ba natin yan o minsan nakakalimutan natin dahil sa masyado tayong busy. Katulad ngayong season, mga kapatid, maraming taong busy-busyhan, no? At nakafocus sa mga material na bagay. Naway, huwag tayo madamay ng mga Kristiyano sa kalagitnaan ng season na to. Nakita nyo, kaliwat kanan ng kalayawan na nakikita natin sa kalsada dahil sa season. Kaya mag-ingat kayo kung magdiriwang kayo nung season na to. Abay, huwag kayong ma-involve sa mga gawa ng laman.
No? Baka nakakalimutan natin, pansamantala lang ang buhay natin dito. At mawala yung ating pananabik na mabihisan ng makalangit na tahanan. So bakit ba kinasasabi ka ni Pablo na dumating ang panahon na papalitan ng kanilang katawan lupa? Sumunod na talata, upang kung mabihisan ng niyon ay hindi kami matagpo ang hubad. Ano ba ibig sabihin yan? Siyempre, pag nabihisan ka, nabihisan ka na sa literal, pag nabihisan ka na, may damit ka na. Hindi ka na matagpo ang hubad. Ganito kasi yan mga kapatid. No? Hindi na tayo babasa ng mga talata dahil hahaba lang tayo. Nadidiscuss na rin naman natin yan. Kapag ang tao ay namatay, ay namamatay na rin yung kanyang katawan lupa. Alam natin lang yan, kahit hindi ka nagbabasa ng Biblia, di ba? Pero yung ating katawang o yung ating kaluluwa ay buhay. Hindi namamatay yung kaluluwa unless napatayin ng Diyos yan. Pero hindi pinapatay ng Diyos. Kapag namatay tayo, ang kaluluwa natin ay buhay. Ang katawan lupa lang ang namamatay at tutungo sa kabulukan. Ngunit ang kaluluwa natin, saan napupunta yan? Sa Hades. At ang Hades ay ang pansamantalang daigdig na mga kaluluwa. Pinag-aralan natin yan nung talakayin natin yung parabola ng Panginoon Kristo tungkol sa mayamang lalaki at si pulubing Lazaro. Nung mamatay sila, saan sila napunta? Sa Hades. At dalawa yung space doon sa Hades. Isa doon sa sinapupunan ni Abraham at isa doon sa Hades ng sa pagdurusa. Ngayon mga kapatid, ano ba yung nandun? Hindi yung katawan lupa nila, sapagkat yung katawan lupa nila, inilibing. Nabulok na yun. So ano yun? Kaluluwa. No? Ang Panginoon Kristo, pagkatapos mapako sa krus, namatay, yung kanyang kaluluwa ay pumunta sa Hades. 3 araw sa Hades. So kaluluwa lang ang nandun. At walang pisikal na katawan ng gaya ng katawan natin ngayon o kaya ng maluwalhating katawan. Wala pa rin na maluwalhating katawan. Dahil yung katawan, namamatay na yan, yung physical body. So, yan yung sinasabi ni Apostol Pablo. Kaluluwa lang upang mabihisan niyon na hindi kami matagpo ang hubad. Ibig sabihin, ayaw niya. No? Ayaw niya na ayaw niya na kaluluwa lang siya o espiritu lang. Di ba? Gusto niya yung maluwalhating katawan ibigay na sa kanya. Kailan ba tayo bibigyan ng katawan na hindi nasisira? O yung sinasabi na gusali na sinasabi ni Pablo dito. Alam na natin yan, mga kapatid. Magaganap yan sa muling pagbabalik o sa muling pagparito ng ating Panginoon Kristo. Hindi natin babasahin mga talata, mga kapatid, tungkol dyan. Sa second coming, magaganap yan. Mabubuhay na maguli. Bibigyan na maluwalhating katawan. Ilang beses na natin natatalakayan. So, yun po mga kapatid. Ngayon, bukod sa ayaw nilang matagpo ang hubad, bakit ba nasabi ni Pablo na sila'y dumaraing na mabihisan ng makalangit na tahanan? Ano ba sabi sa sumunod na verse? Verse 5, sapagkat habang kami ay nasa toldang ito, yung toldang ito, yung katawan lupa, habang daw na nandito kasi tayo, kami ay dumaraing na nabibigatan. No? Di ba, totoo naman yan mga kapatid. Hindi lang sa mga nakaranas na mga pag-uusig. Kahit nga yung mga ordinaryong tao, mga kapatid. Di ba? Kahit yung mga ordinaryong tao na hindi naman nananampalataya, meron ding mga karaingan habang sila'y nasa katawan lupa. Kaya na sinabi natin kanina, habang tumatanda tayo, parami ng parami yung ating kahinaan sa physical body. So dito naman, sabi ni Pablo, kami ay dumaraing na nabibigatan. Hindi sa nais naming maging hubad. Ibig sabihin, hindi naman dahil sa gusto nilang maging hubad. Yung maging kaluluwa na lang o mamatay o magpakamatay. Hindi ba? Hindi ganon. Kundi nais namin kami mabihisan. Gusto nila mabihisan pa upang ang may kamatayan ay lunukin ng buhay. Ibig sabihin lamang nito mga kapatid, mawala na ang kamatayan. Lunukin ng buhay yung kamatayan. Mawala na dahil yung maghahari na yung katawang walang kasiraan. Buhay na walang hanggan na. Hindi niya nais na iwanan ng kanyang katawan para mamuhay lang bilang isang espiritu o kaluluwa o takasan lang ang mundong ito. Kaya hindi mo pagpapakamatay ito. Hindi mo suicide to. Hindi rin niya nais na tumigil sa pag-iral. Ang ninanais ni Pablo,
ay ang walang katapusang perpektong katawan na hindi nababalot ng kasalanan. Nais niya ang mamatay. Ang alin? Mamatay yung mortal na bahagi ng kanyang sarili, yung kanyang katawan lupa. Lamunin nyo ng walang katapos ang buhay sa isang buhay na walang hanggan, yung walang hanggang katawan. So tuloy pa natin, no? Walang lugar dito ang suicide, ha? Para kasi lumalabas dito, parang gusto na ni Pablo na umalis dito, eh. Kung siya masusunod, kaso hindi siya nasusunod, eh. Gusto niya sumunod sa Panginoon, eh. Tingnan natin, verse 5. Ngayon, ang naganda sa amin para sa bagay nito ay Diyos, ang Diyos mismo. Ang siyang nagtalaga sa mga mananampalataya para sa pagbabagong binabanggit ni Pablo rito. Pagbabago mula sa katawang nasisira hanggang sa maluwalhating katawan. No? Yun yung binabanggit ni Pablo. Ang Diyos ang siyang nagtalaga nito na ang mga katawang nasisira ay mapalitan ng katawang hindi nasisira. Yan ang plano ng Diyos para sa ating mga mananampalataya. At paano niya binigyan ng katibayan yan na nagbigay sa amin ng Espiritu bilang paunang bayad. O, isipin nyo, no? Ano ba connection yan? Naganda sa amin para sa bagay nito. Inanda ng Diyos lahat yan. No? Para sa atin, yung mapalitan ng ating katawan. Ang garansya niya, sabi nito, na nagbigay sa amin ng Espiritu bilang paunang bayad. Nabanggit ko yung garansya kasi yung salitang paunang bayad dyan, mga kapatid, ang diwa niyan talaga ay garansya. Sapagkat ang sabi rito sa English, who also has given us the Spirit as a guarantee. Guarantee. Ang Espiritu Santo ang tinutukoy ni Pablo rito na ibinigay ng Diyos bilang paunang bayad o garansya. Ano ba yung garansya? Isang panigurong pangako ng Diyos na magaganap nga ang pangako niya ng buhay na walang hanggan. Paniguro yan para maramdaman natin, madama natin, paniwalaan natin, magtumibay tayo. Nagbigay siya ng garansya. Binigyan niya tayo ng Holy Spirit. Tingnan nyo, sabi ni Apostol Pablo sa Efeso 1:14. Singit natin to. Siya, pag binasa niyo yung context niyan, yung siya na tinutukoy dyan ay yung Holy Spirit, ang katibayan ng ating mana. Ang Holy Spirit, sabi na, who is the guarantee of our inheritance, mana sa Diyos, hanggang sa ikatutubos ng pag-aari sa ikapupuri ng kanyang kaluwalhatian. Kaya yung Holy Spirit, mga kapatid, ay ibinibigay yan sa mga sumasampalataya kay Kristo. Sa sandali ng buhay mo na nanampalataya ka, tinatakan tayo ng Espiritu Santo. Yun na unang talata dyan, hindi natin nasama. So, yung Holy Spirit ang tinatalakay yan. Garansya yan sa atin. Para talagang magtumibay tayo na panghawakan natin ang mga pangako ng Diyos. Ipinagkaloob sa atin ang Espiritu ng Diyos, ang Holy Spirit, bilang paunang bayad. So, napaka-importante ng Espiritu Santo sa buhay po natin. Yan ang isa sa purpose kung bakit ang Holy Spirit ay ibinibigay sa atin. Ngayon, paano naman ngayon, alam na natin yan, paano naman tayo dapat mamuhay? Tayo mga Kristiyano, kung tayo ay nananampalataya at kumbinsado na pagkatapos nating mamatay, tayo ay bubuhay muli sa buhay na walang hanggan. Bibigyan tayo ng maluwalhating katawan. Paano tayo mababago kapag nalaman natin yan? Ngayon, alam na natin yan, paano naman tayo dapat magsikilos? O ano ba ang dapat na maging damdamin natin, kaisipan natin, kung ano man ang epekto niyan sa buhay natin. Sa susunod na talata, sabi niya, tingnan nyo, conclusion to. Conclusion ni Pablo, pagkatapos niya sabihin yung tinatalakay natin, nagsimula yung talata sa kayat. Kaya ako nasabing conclusion Kayat, ibig sabihin, dahil doon sa mga tinalakay natin tungkol sa mga tolda, gusali, yung buhay na walang hanggan, yung maluwalhating katawan, o kaya't kami laging nagtitiwala. Yan ang dapat na ibukan sa atin yan. Pagtitiwala, confident. So we are always confident. Ibig sabihin, malakas ang loob natin. Yan ang resulta ng pananampalataya at pagkaalam nila Pablo, na balang araw ay papalitan ng Panginoon ng katawan lupa ng katawang maluwalhati. Palaging matibay. Laging nagtitiwala. Lagi silang
nagtitiwala. No, kahit na sila ay dumaraing at nahihirapan. Tuloy pa natin, bagamat nalalaman namin na samantalang kami ay nasa tahanan sa katawan, kami ay malayo sa Panginoon. Kahit alam nila na malayo sila sa Panginoon physically and literally, habang tayo ay nasa katawang lupa natin, yung tahanan sa katawan lupa yan, na nagtitiwala dapat tayo. Dapat lagi tayo nagtitiwala. Kahit hindi pa natin nakikita yan o natatanggap yan. Sumunod na talata, bakit? Paano nila nagawa yung gano'n na nananatili sila sa kanilang pagtitiwala? Yung sumunod na talata, sapagkat, ito ang dahilan, sapagkat kami ay lumalakad sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng paningin. By faith, yan ang kahalagaan ng pananampalataya dahil hindi pa natin nakikita yan, di ba? Pananampalataya ang kailangan natin. Kaya sila nananatiling matatag sa ganung paniniwala dahil meron silang pananampalataya. Sapagkat kami ay lumalakad sa pamamagitan ng pananampalataya. Ibig sabihin, yung pananampalataya na nasa kanila ay ipinamumuhay nila. Sapagkat kami ay lumalakad sa pamamagitan ng pananampalataya. Na-apply nila sa buhay nila yun. Isinasakabuhayan ang pananampalataya. Hindi sila namumuhay ng ayon sa mga bagay na nakikita ng mga mata. Di ba? Hindi sa pamamagitan ng paningin, sabi niyan. Mas malayo ang kanila nakikita. Tagus-tagusan hanggang sa buhay na walang hanggan. Ganun tayo dapat lumakad, mga kapatid. Namumuhay tayo sa daigdig na ito. Mamuhay tayo ayon sa pananampalataya natin kay Kristo. Tingnan natin, paano tayo namumuhay sa araw-araw. Talaga bang mananampalataya tayo? Talaga bang umaasa tayo sa mga pangako ng Diyos? Yung ba ang tinitingnan natin? Gaya nila Pablo. Nakafocus ang kanilang mga mata sa mga bagay na hindi nakikita. Ano yung bagay na hindi nakikita? Na balang araw, yung katawan lupa mo ay papalitan din. Alam nyo, kung bata pa kayo, baka hindi nyo masyado ma-realize yan. Pero sa pagtanda ninyo, mga kapatid, lalo na, umabot kayo sa edad ko. Ano na ako eh? Ano ba edad ko ngayon? 62 na ako, mga kapatid. Kahit mukhang 61 lang. Joke lang. Marami na tayong nararamdaman sa katawan natin. Marami na tayong hindi nagagawa. Marami na rin sakit. Marami na rin maintenance na medicine. Ngayon, sa mga nakikinig na walang maintenance medicine, malulusog. Darating din ng araw dahil hindi mo pwede dumating ang araw na mamamatay rin tayo lahat. Di ba? Kahit mamaya, yung iba, mas matanda pa sa akin, alam ko. Pero may mga nakilala ko kapatid, matanda pa sa akin, nasa line of 7, walang maintenance. Ibig sabihin, malulusog. Pero lahat namamatay, mga kapatid. Naagnas kasi, namihina yung mga katawan natin. Mihina tayo. May katapusan ng lahat. Yan yung pinag-aaralan natin. So, kailangan lumakad tayo sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng paningin. Di ba? Yan ang dahilan kung bakit nagtitiwala sila Apostol Pablo. Malalakas ang kanilang kalooban. Tuloy ba natin? Kaya't kami ay nagtitiwala at nasisiyahan. Kanina nagtitiwala lang. Ngayon, nasisiyahan pa. Nasisiyahan. Ibig sabihin, maligaya sila, kontento sila. Kahit ano, ang hirap ng buhay ni Pablo, mga kapatid. Ang buhay ni Pablo, mga kapatid, walang ari-arian si Pablo. Mag-isa lang siya sa buhay. Nangangaral siya, iba't ibang lugar, wala siyang permanenteng address. Pero kontento siya, no? Natutuwa siya. Na mapalayo sa katawan at mapasatahanan na kasama ng Panginoon. So, bukod siya natutuwa siya, ang bunda rito, natutuwa siya na mapalayo sa katawan. Yung katawan na pinag-uusapan natin kanina pa. Yung katawan lupa mapapalayo siya sa katawan. Pag napalayo ka sa katawan, ano mangyayari? Ibig sabihin, mamamatay ka. Di ba? Nasisiyahan sila kahit alam niya na mamamatay siya. Kahit kami ay nagtitiwala at nasisiyahan. Na mapalayo sa katawan at mapasataan na nakasama ng Panginoon. Nasisiyahan siya na mamatay pero hindi po suicidal yan. Inuulit ko, hindi po suicidal yan. Dahil siya'y namumuhay sa pananampalataya. Bakit ba nagsisuicide ang mga tao? Masama yan suicide, mga kapatid.
Yung si Pablo, gusto na niya mamatay kung tutuusin. Pero hindi sa paraan niya, kundi sa paraan ng Diyos. Kaya nagtitiwala at nasisihan siya. Nasisihan siya kahit alam niya yung katotohanan na mawawala siya sa katawan, na mapapalayo siya sa katawan. Pero duktong kasi at mapasatahanan na kasama ng Panginoon. Mas mabuti kasi yun eh. Yung suicide, mga kapatid, ulitin ko, masamang magpakamatay. Sa ngayon sa pagtuturo ng banal na kasulatan, dahil sa commandment pala ng Panginoon, huwag kang papatay. Thou shall not commit murder. Ang pagpatay sa sarili ay katumbas ng murder. Ngayon, bakit ba nagpapakamatay ang mga tao? Hindi ba nawawalan sila ng pag-asa sa buhay? Nawawalan sila ng pananaw? Nawawalan sila ng faith? Pananampalataya. Hindi natin hinahatulan yung mga nagpakamatay na, mga kapatid. Diyos na nga hatol doon. Ayokong humatol. Pero, tagilid tayo. Sapagkat, bakit ka magpapakamatay at mawawalan ng pag-asa sa buhay nito? Kasi tumitingin ka lang sa panlupa eh. Hindi, kung umaasa ka sa Panginoon, di ba? Kasama mo palagi ang Panginoon. Hindi ka aabot sa, mauubusan ka ng pag-asa. Kaya mga kapatid, pagtibahin natin ang ating pananampalataya. So, yun po mga kapatid. Sundan ba natin? Verse 9, kaya't maging nasa tahanan, no? O malayo sa tahanan. Ibig sabihin, maging nandito tayo sa ibabaw ng lupa sa tahanan. Tahanang katawan niya na, na katawan lupa yan. O malayo sa tahanan. Ibig sabihin, kahit mamatay siya, ang aming mitiin ay ang bigyan siya ng kasiyahan. Kaya hindi sisingit ng suicide yan eh. Kasi mamatay ka man o mabuhay ka man, ang mitiin mo ay bigyan ng kasiyahan ang Panginoon. Mabigyan ng kasiyahan ng Panginoon. Paano mabibigyan ng kasiyahan ng Panginoon? Kung ikaw ay nasa tahanan, kung tinutupad natin ang kanyang mga utos, mabibigyan natin ng kasiyahan ng Panginoon. Di po ba? Nais ni Pablo na mabigyan ng kasiyahan ng Panginoon. Maging sa tahanan o malayo, yun na nga, yung nandito ka sa lupa o kaya mawala ka rito sa lupa, masiyahan sa iyo ang Panginoon. Kasi pag ikaw namatay mula dito sa katawan lupa natin, sa tahanang nasisira, kapag tayo'y napunta doon sa Hades, na kung saan nandun tayo sa sinapupunan ni Abraham, nandun tayo sa paradise, kahit kaluluwa lang tayo, sigurado masisiyahan ng Panginoon sapagkat ang kaluguran ng Panginoon, maligtas tayo lahat. Sa iyo po mga kapatid. Yan. Sa huling talata natin, bakit nasabi ni Pablo na yan, yung bagay na yan? Bakit nasabi ni Pablo na kaya't maging sa tahanan o malayo sa tahanan, mamatay ka man o nabubuhay rito, ay ang aming mitiin ay ang bigyan ng kasiyahan ang Panginoon. Bakit niya nasabi yan? Ito po, sa huling verse natin, sabi, sapagkat tayong lahat ay kailangan umarap sa hukuman ni Kristo. Ito yung dahilan, mga kapatid, kung bakit sila Pablo at ang mga maraming mga Kristiyano talagang nagsisipag at nagbibigay ng kasiyahan sa Panginoon sa kanilang mga paglilingkod. Hindi lang yung service yan sa maging service sa church o kundi yung pamumuhay natin sa araw-araw para masyahan ng Panginoon. Dahil alam nila na darating ang araw na tayo lahat ay kailangan humarap sa hukuman ni Kristo. Bakit tayong lahat ay haharap sa hukuman ni Kristo? Ano ba klaseng hukuman yan? Upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan. So lahat tayo haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ginawa natin mabuti man o masama nung tayo nabubuhay pa sa daigdig na ito. Sabi niya, mabuti man o masama, maging mabuti o masama. Di ba? Yung ginawa natin sa katawan natin. Hindi ito, mga kapatid, huwag nyo ipagkamala na ito yung final judgment na sinasabi doon sa Great White Throne Judgment doon sa chapter 20 ng Revelation. Hindi po ito. Sapagkat doon ay hahatulan doon yung mga hindi nanampalataya, yung mga hindi nasama doon sa unang pagkabuhay na maguli. Ito mga kapatid na tinatawag ng mga Bible scholars na Bema Judgment o Bema
Bema, judgment seat of Christ. Ang huhukuman dito ay yung mga nananampalataya kay Kristo. Huhusgahan sila hindi para i-determine. Huhusgahan tayo, harap tayo sa hukuman ni Kristo, hindi para desisyonan kung tayo mapupunta ba sa dagat-dagatang apoy o maliligtas. Hindi po. Ligtas na po lahat yan. Ligtas na tayo sapagkat yung mga kasalanan na nagawa natin na maghahatid sa atin sa lake of fire, sa dagat-dagatang apoy, ay tinubos na ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. At sa ating pagsapalataya sa kapangyarihan ng ginawa ni Kristo at kay Kristo, pinatawad na tayo at di na tayo mapupunta sa impyerno hanggat nananatili tayo sa ating pananampalataya. Ang hahatulan dito, mga kapatid, no? Lahat ng ginawa natin, may hatol din. Lahat ng ginawa natin, may hatol din. May reward. Diyan bibigay na yung mga gantimpala. Mahabang talakay niya, mga kapatid. Malapit na ako sa oras, no? Magandang discussion yan. Dahil ang akala ng iba, yung akala nila ng iba, walang ganyan. Merong hukuman, mga kapatid. May hukuman na tinatawag na hukuman ni Kristo. Yung bima na tinatawag para sa mga maliligtas. Meron po niyan. At mababasa natin yan sa unang Korinto, chapter 3, 10 hanggang 15. Lahat doon kasi, hindi natin babasahin ngayon. Konti na lang oras ko Lahat kasi roon, mga kapatid, sa 1 Corinthians chapter 3, verse 10 hanggang 15. Tingnan nyo. Merong paghatol doon. Dadaan sa apoy lahat ng ginawa. Pero, pag masama yung ginawa mo, hindi ka dapat masusunog yan. Wala kang gantimpala. Malulugi ka. Pero lahat ay maliligtas doon sa pagkakataong yun. At sa ibang panahon natin pag-aaralan yun, mga kapatid. Pero at least dito nakita natin ang main point nito. Tingnan natin yung mga pangako ng Diyos, yung buhay na walang hanggan, yung katawang maluwalhati. Huwag tayong tumingin masyado sa mga material na bagay. Ngayon, lalo na ngayon season. Ang season na to, mga kapatid, ito yung season na mas majority sa mga tao, hindi naman lahat, no? Pero napaka-overwhelming majority ang nakatingin lang sa mga material na mga regalo, mga kaloob, mga paghahanda, mga pagkain, lasingan, lamunan, inuman. No? Pero mga Kristiyano, kung kayo'y makipagdiwang, iwasan nyo na lang yung mga gawa ng laman. So ang kanya, mga kapatid, ang ating lesson, naway makatulong ito sa ating pamumuhay sa araw-araw. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon, tayo po'y muling manalangin.